The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Yes, yo! Good morning, Pilipinas. Good morning, gising na. RJ na, gising na, Double R sa Radyo Bandido na po. Teka, i-share natin para sa mga kabubukas lang. Ayan, na-share na po natin ang live episode natin ngayong araw na to. It's ano ba? September 7. September 7. Naku, ang bilis ng panahon. Kala ko ba ako yung Roy, kakanta ka na? Burn na ba? Oo, kakanta ka na eh. Favorite mong Christmas in Our Hearts, di ba? Ganun ba? Lumutang na si Jose Marichan, di ba? Bagong lahat, siyempre mag-good morning din ako. Okay. At saka, siyempre, binabati natin ang lahat ng mga grandparents sa buong mundo. At dahil may good news tayo, Kuyang Roel, ha? Mula sa Hisamitsu. Tama ba? Hisamitsu Products. So, pinosta natin nga sa ating fanpage sa Double sa Radyo Bandido. Mamimigay tayo lahat ng products niya. Siyempre, ang matagal ng produkto nito, 90 years na palang Hisamitsu. Kuyang Roel, ha? 90 years. Pwede natin bigyan ng octogenarian niya ba yan? Octa is 80 ba? 8 ang okay. 80 ba? Yung 9, nakalimutan ko. Sexodarian, parang gano'n. So, mamimigay ko kami bukod sa 300 o 100 pesos load na tatlo ang mananalo na winners, lucky winners natin. Meron din tayong products na Hisamitsu products, ha? Siyempre, ano bang number 1 na products ng Hisamitsu, Kuya Ruel? Siyempre, sa lumpas. Ayun. Gumagamit ka ba niyan? Hindi pa. Bakit? Hindi, siyempre gagamit din kasi minsan ngayon. Paglamig. Kailangan to eh. Ay, makasukasuhan nyo ho. Aba, matagal na to. Proven. Dahil ano to eh. Kuya Red, diba? Japan products to eh. Sinabi pag Japan products medyo, quality. Yung quality niya. Tsaka talagang trusted tayo din sa mga pa akong quality niya. Nakita yung imbis na, diba, nilalagay sa noo, dimpo. Ito, meron na palang ganun na high-tech na panglagay pag may fever ang bata o sino man, di ba? Nilalagay sa forehead, di ba? Oo. Para, lalo na pag inaapoy ng init. Kasama natin nakikita ba? Yan, nakikita na. Kasama namin yung bagyad. Siyempre. Kasama na dyan, ha? Pero One lang winner lang ako yung Ruel, ha? Sa lahat. Sino papadala pagka pinadala natin sa Ayan, shoulder ka na. Shoulder. Dahil ito po worth 500 pesos din. Itong mga products ng Hisamitsu na sa mga lucky winners, one lang, isa lang muna, dahil meron tayong hintay-hintay nyo, meron pa tayong produktong pamimigay din, Kuya Ruel, di ba? Oo. Kailan ba mangyayari yan? Baka by October and November. Depende. Ayan. Alam mo na, Ito naman, food products naman to. Food product. Alam mo dito, pagkasaya programa natin ng Double R eh. Dito doble, nyo lang, ha? lagi. Hindi lang lagi doble, ha? Doble na nanalo. Kaya nga ito, doble ang mananalo. Pero hiwalay naman na may winners ng Hisamitsu Prada at may winners ng Gcash. Oo.
we load 100 peso load. Ayan. Okay. Kaya sa tanong natin, siyempre. Sa tanong Ano ba natin. yung tanong natin? Question natin. Ano ba? Nakalimutan ko na. Simple Tanong lang. ko kaya, sang-ayon ba kayo maging state witness ang dating banban na mayor na si Alice Guo? Pabor ba kayong maging state witness ng gobyerno? Ng gobyerno yan, si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, a.k.a. Guo Huaping. Yan, si Guo Huaping. Yan, at parang nahuli siya, no? Sa Indonesia, Kuya Ruel, nakita mo ba yung unang picture niya? Ang layo-layo doon sa ano niya. Ano ba, makapal ba ang makeup niya pag umaharap sa Hindi, sa tingin ko, siyempre, Puti. ilang months na yan eh. Ah. Alam mo nang pagka ikaw na-stress, Ilang months nagbabago lang, talaga itsura mo. Ganun ba? Oo. Pero parang dito, parang tumakos ang ilong yan. Nagparitoke ba si Alice Guo? Hindi naman, siguro. Ah. Kasi ako may nakita nga ako eh. Oo. Yung tao, di ba? Ah. Walang pera at saka yung may pera, may iba itsura. At mamaya may pa-selfie pa dyan. Ayan, ang mga otoridad na humuli sa panguna ng NBI at sinupa ni DIG Secretary Benhur Abalos at ni PNP Chief Marbil, no? Medyo selfie scandal to eh. Pero dinipensahan siya ng Pangulong BBM na dahil ano rin naman daw yan. Dahil tayo ay selfie capital of the world. Hindi, tsaka siyempre pagbabago ng ano eh. Dati hindi pwede, ngayon pwede na. May right sila. Pero siyempre kailangan formal naman. Okay, ang ating tanong, siyempre, atid sa inyo ng Motoman. Yeah. Para sa safety mo to, o yung mga nagtutuwil sa mag-ingat po, lagi kayo dapat paalaala ng aming programa, mag-helmet. Yan, kasi nga, Kuya Ruel, alam mo, recently lang nung I think Wednesday ba o Thursday, may aksidente dun sa may Nagtahan Bridge. 2 babae patay nagmotorsiklo. Parang nawala siya ng giya pag motor. Ayun, tumilapon sila doon sa may pagbaba pa lang ng Nagtahan Bridge sa may northbound. At namatay yung 2 babae na to. At mga bata pa, at hindi natin alam kung naka-helmet sila. Kasi tumilapon sila eh. O kung may helmet man sila, sana di kalidad. Gaya ng motoman. Kasi hindi porket na nabili mo lang dyan sa tabi-tabi yan, helmet na, matibay na. Hindi 'di ba? Pag dapat pasado. babaksak lang dapat pasado sa Philippine Standard. At yan na yung Motoman magandang produkto para sa safety mo to. Pero pagka nagbe-Vermont, no, talagang nag-iiba yung tsura ng mga tao eh. Parang ito nga, parang kay Alice Guo O yung ating tanong sagutin nyo lamang at magbigay kayo ng comment at reaction at opinion. At syempre, mahalaga rin ang i-share nyo aming live episode ngayon sa ating programang Double sa Radyo Bandito dito sa DCRJ 8:10 AM sa Makati City. Yan. At mananalo kayo ng load 100 pesos, 3 winners yan, tsaka ng Hisamitsu products. Yan. 1 lucky winner pero sa susunod meron pa tayong kasunod pa yan dahil mga produkto ng iba pa. Oo nga. Yan. Ang dami nga nagbibigay sa atin. Kaya thank you sa mga Kaya lahat ng dapat mga sila- donor. Sa mga Bakit lahat tayo ng wala? sponsor. Sa lahat ng mga sponsor. Si Ariel ba kailangan mawalan sa lombas niyan? Oo, lagi meron yan. Oo. Ganun ba? Okay. Basahin na natin, Kuya Ruel, ang mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo lamang. Eto na nga. Sa ating piling-piling headlines nitong nagdaang linggo, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping nakadetinin na sa Camp Crame. Guo pinag-aaralan kung maaring maging state witness ng gobyerno. Yan ang ating poll question. Samantalang Guo, tiniyak na harap sa Senado sa Lunes ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Kapatid na si Wesley, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. At si Guo binigyan ng clearance ng Tarlac judge na umapir sa Senate sa investigation ni Senadora Risa Hontiveros. Biniling SIM card ni Guo sa Indonesia dahilan kung bakit na-trace at nadakip ito ng Indonesian authorities sa isang apartment. Ayon yan sa NBI. Madidetect ka talaga bagong SIM card na ginamit. Ayun, natukoy siya. Pero bakit yung mga scammer hindi matitake? No? Oo, magagaling mga Indonesian daw talaga mahigpit sa mga ganyan. NBI Director Jimmy Santiago humingi ng pasensya sa publiko dahil sa naglabas ng mga selfie
photo kasama ang inarestong si dating Mayor Alice Guo. DILG Secretary Benhur Abalos nagpaliwanag din sa kontrobersyal na larawan, pero DOJ magsasagawa ng investigasyon sa selfie scandal. Selfie scandal na yan. Magsasagawa raw ng Department of Justice ng investigasyon tungkol dyan. Bakit nga kakaiba to eh? May nahuli kang kriman, nakapag-selfie ka pa. Famous eh. Samantala, inamin ng NBI na hindi nila dineklara si Alice Guo na isang Chinese sa Indonesian authorities dahil posibleng ibigay raw ito sa bansang China. Pwede ba yun? Kasi ang hawak niyang passport, Pilipino eh. Tapos, pero fake, fake Filipino sa Chinese siya. Pag sinabi mo Chinese, wala kang jurisdiction. Oo. Di ba? Chinese. National Dadaling ka sa embassy ng Chinese. Di ba? Hindi ka kukunin ng, kaya pala hindi nila dineklara. Nga Chinese. Samantalang Bucor official na tumutukoy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos na patayin na 3 convicted drug offender na si Senior Superintendent Gerardo Padilla, kwalipikadong maging state witness ayon sa kongresista. Ayan so naglilitawa na. Kay Alice Guo, tingnan natin Date nyo lang narinig yan sa DCRJ 8:10 AM. Matapos ang maraming haka-haka, inamin na ng mga opisyalis ng Police Regional Office 11 o ng PRO 11 na naghukay talaga sila sa loob ng KOJC compound para hanapin ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy at ang iba pang niyang mga kasama. So, nakita mo ba yung bakbakan nila Gerald Torre at ni dating Senadora Bato? Ayun, yung mama, si Gerald Torre, talagang firm siya na nandun yung tao, no? At dahil sabihin na matibay yung informant. Kesa sa informant ni dating PNP chief Senador Bato. So, ilang araw na sila, may 2 linggo na. Talagang tsatsagayin na, nandun pa rin. Hindi kaya mas matindi yung isang informer kasi 20 million yun. Samantalang Energy Regulatory Commission Chairman Mona Lisa Di Malanta pinatawan ng 6 months preventive suspension ng ombudsman dahil sa kasong neglect of duty. Di Malanta aapila sa ombudsman. Matindi to sinuspende 6 na buwan. Parang may naalala ko niya, may sinuspende rin dun sa dati sa National Irrigation Authority. 6 months, di na nakabalik. Ito, Commission on Audit, inatasan si Vice President Sara Duterte na ibalik ang 12.3 billion sa gobyerno na ginamit nito noong bilang DepEd Secretary matapos issuehan ng Notice of Disallowances ng ahensya. Ito yung mga biniling Nutriban, yung school supplies, na hindi naman nagamit ng sa area ng probinsya ng Visayas. 12, hindi to biro 12.3 billion. Sana billion 12,000, okay, baka pwede lang, mapatawad mo pa Ito billion NPAX, dineklara ng Department of Health bilang dangerous communicable diseases sa bansa. Kasong umabot na sa 18 ayon sa ahensya. Dami na. Nakaka-alarma na yan. Siyempre, parami. Parang ganyan lang yung COVID. Sabi, isa lang di ba? Sa dumami na. Kaya, exponential ito, hindi to kaya ingat-ingat to kayo lahat. Sa ibang eskwela nga, online muna Kasi nga, skin to skin disease pala. Tsaka yung mga iba pa, yung mga massage, medyo malulugi yung mga yan. Massage parlor. Kasi nga, itong skin contact kaya hindi ho biro itong sakit na to at nakamamatay ito dahil dineklara nga ng World Health Organization na global emergency to concern. At si congratulations, si dating radio broadcaster to, si Cesar Chavez, itinalaga bilang Presidential Communication Office Chief o PCO. Kapalit ito ni Attorney Cheloy Garapil na in-appoint naman bilang MECO head o yung Manila Economic Cooperation Office o MECO sa Taiwan. Magandang position din itong nalipatan ni Attorney Cheloy Garapil. So congrats kay Cesar Chavez. Secretary Cesar nakasama Chavez. ko to nung siya ay DOTR Undersecretary Paul Rails, mga trend. So mabait to. At dating Kuya Ruel kapado niya dahil nagsimulang radio reporter to ng kabilang istasyon. Sabihin natin, DCR8. So,
at nag-aral at nag-doctorate. So, magaling yung mama. Tapos naging station manager. Aba, magaling. Tapos ito, naging napasok sa gobyerno. At ito na nga, siya ang hepe ng PCO. Yun yung nangangalaga sa mga media sa Pilipinas. Oo. Yung mga ganun talaga. accreditation, di ba pa? Di ba, kung mayroon kang ambisyon, gusto mo sungkitin ang inyong ambisyon. Focus ka lang, focus. Parang dedication. dapat tapalodo ba yun? Parang sa kabayo. Sa kabayo, focus lang kabayo, kaya pala may takip yung focus lang. At saka siyempre tiyaga, di ba? Yan, at sipag-sabayan din ng pagdarasal. Yan. Okay, siyempre ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, may laban talaga kayo sa King's Herbal Supreme Capsule na mabibili nyo sa Mercury Drug nationwide. Yes. So, salamat pala kay, kay Miss Irene C. Bakit? Watching. Yan. Watching siya. Oy, good morning Irene C. Ano ba yung namimiss na namin yung manok doon sa doon sa Salcedo. Wala ba? Mahaba pa naman. Meron pa kami isang oras. Baka pwede mo padala. Alam mo, mabilisan ngayon. Pwede kang magpadala through Ganun ba? Through Grab. Sasabihin mo na address no? Namimiss na namin inihaw doon sa may Salcedo. Every Saturday lang yata yung Ruel di ba? Ito, sabi niya, Skynet, hello daw. At siyempre sa aking, ito isa sa pinakagwapong pamangkin ko, kay Alvin Jansen Tan, pa-shoutout daw. Yan. At sabi niya, Sendito Jan, good morning, Double R. Kay Romel Cayabyab, kay Jessison Fernandez, kay Edna Gray. Baka Amerikano to Amerikana pala. Kay Jaser De Leon, good morning. Kay Jason Ambelencia, Joe Zamora. Si Jerly, so watching daw. Huwag ka na mag-watch, mag-concentrate ka, kumuha ng PO dyan. Diba? Okay. Okay, balikan natin ating mga issue. Mag-komento lang ho kayo uli sa ating tanong ng bayan. Pabor ba kayo? Sangayon ba kayong sa ilalim sa state witness? Si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Kasi kung pag sinabing state witness siya, tatry daw rin niya dati niya makakasama na para ma-save siya. At sa tingin mo naman, bakit nga puro babae? Cassandra Leong. Taga Binondo ba yan, Kuya Ruel? Sabi nila, taga Binondo daw. Nauna si Cassandra Leong. Nag-start sa Binondo, tapos saka siya napunta sa Sa Pogo. Sa Pogo. At alam mo na di raw nagtapos ng high school to. Elementary, kick out pa. Elementary lang, kick out pa agad. Kasi baka naman mas magaling siya sa teacher niya. Kick out, elementary lang, kick out At kaya sabi ni dating Congressman Abante ng 6th District ng Manila, sabi niya, genius daw tong tao na to. Biruin mo, ang galing sumagot high school, elementary, graduate, kick out pa. Diba? At pinagkatiwala ng 100,000,000 piso. Siguro meron kang itatanong sa kanya kapag hindi nasagot niya, talagang genius. Ganun ba? Oo. Pero karamihan ba, ikaw, Ruel, meron tayong business tycoon, hindi rin nakapag-aral, pero tycoon. Super yaman. Super yaman. Depende kasi yan pag talagang, iba sinasabi nga, iba yung diskarte sa nag-aral di ba? Diba? Kasi parang iba nga, hindi nag-aral. Usapin pa rin to ng diskarte ba o diploma? Ako nga, di ba, nag-aral lang ako sa University of Divisoria. Nagkaroon ako ng negosyo. Di ba? Kasi pero hindi naman lahat na-apply lahat yun, Kuya Ruel. Hindi naman kanya-kanya tayong buhay, di ba? Pero titingnan mo yung ito sa mga ibang Chinese. Sige, nakikita ko Sige. Hindi naman nag-graduate ng high school nga Okay. Kasi pero yung mga Chinese, ang gagawin nila. Anong sekreto nila, Kuya Ruel? Lalo na pinag-aaralan nila, tiyaga, at saka talaga nakafocus sila. For example, gusto niya mag-hardware. Magtatrabaho sa sa hardware yan. Okay. Maski na magkano sweldo, walang reklamo. Pero pag-aaralan niya yung sistema. So, makalalaman na niya yung supplier. Malalaman na niya yung
purchase, pasensya supplier at saka yung mga After kliyente. nun? After nun, mag-iipon ng konti. Ah. Mag-start ngayon, may mga kaibigan, mangungutang ng konti. Tapos mag-start siya sa mga malilit muna na fast-moving na product. Aha. Oh. Aha. Tapos mamaya, habang kumikita, hindi yan gumagastos. Ah. Iipunin yan. Aha. Dadagdag niya sa capital. Aha. Dadagdag ng product. Ganun ang estilo ng ano nila. Yung iba naman, yung ibang kalaban, kumita ng konti, bukas may sasakyan na. Bili diba? kagad. Pero siya, dire-diretso lang hanggang padagdag. Sa bandang huli, yung dati niyang amo, sa kanya na kumukuha. yun. At malamang yung amo niya dati, Pilipino yun. Oo. Ayun. Di ba? Ako nga, hindi ako makabili ng cellphone kasi walang pambili. Pero sila, kasi yung iba mahilig mangutang eh. Na, magkano yung terms mo dyan? Hindi niya naisip na mas maganda yung magbayad ka ng cash kasi may additional discount na hindi mo kikitain sa bangko, di ba? Hindi pa ikutin mo yung pera. Sila, okay, total, inutang ko to. Siyempre, cash yung benta sa kanya kasi bibili na ng magandang cellphone yan. 'Di ba? Lahat ng luho. Pagdating ng due date na mabayaran na, ayun, kinapos na. Yun ang problema. Kaya pala, ako, narinig ko na rin mga hindi nila ginagasta eh. Kumbaga, dinadagdag pa nila dun sa negosyo. No? Kaya, in a way, si Cassandra Leon ba, ganun ba ginawa? Bata pa yun. Kaya sa tingin natin, hindi naman siya may nasa likod dyan. Yan, balikan natin si... Pero ako milyonaryo ko eh. Meron akong milyon eh. Ganun ba? 0.001 million. Di ba? Balikan natin si Alice Guwat ang kanyang selfie, di ba? Na asabay yung picture natin sa mga nanonood sa amin sa Facebook. Tema na pag-picture pa, masaya pa. Biro mo katabi niya malalaking opisyalis, si dahil si Secretary Benhur Abalos tsaka si PNP Chief Marbel. Nagawa pang mag-peace sign, ha? Sa lahat ng mga kriminal na nakita ko, ikaw yung Ruin na hinuuli, ito yung masaya eh. Ano sa tingin mo bakit siya masaya? Hindi, siyempre sabi niya, hello, yung mga ganun, di ba? Hello, usong selfie, baka dumami yung viewers. Di ba? Baka dumami yung mga followers. Di kikita pa siya doon. Hindi, kaya masaya, sabi niya, at least, safe na siya. Safe na siya. Kasi dahil sabi niya, meron daw threat sa kanya eh. May dead threat sa kanya, no? Pero ito, pero yung controversial na selfie scandal nila na yan, imbestigahan ng Department of Justice, ayon niya kay Secretary Remulla, no? Paano kayang angulo pa? Hindi yan Photoshop. Talagang inamin naman nila na pag-selfie. At si Director Jim Santiago, kuyang Ruel, ng NBI, humingi ng pound man. Kasi may pag-aaralan nila at mag-prima niya kung may gagawin pa uling mga ganun. Dapat Indonesian authorities nagpa-ano rin din eh. Yung mga immigration na nagpa-selfie. Famous pala itong babae na to, di ba? Hindi, maski na sa salo-salo eh. Di ba? Pag hinanda yung pagkain, walang munang gagalaw. Pipicturean muna. Bago magdasal. Kasi bago na nga eh. Bago ng tawag dito, bagong sistema na sa yan. Di ba? Kalakaran yan. Dati, taimtim, bago tayo kumain, nagdadasal. Ito hindi, dati, selfie kagad. Di ba? At ang Senate to ay naglabas na rin ng guideline para sa mga media coverage na ito ay sa Committee ng Women's, Children, Family Relations and Gender Equality, joined with the Migrant Workers, Public Order and Dangerous Drug. Tatlo lang sila, hindi sila quad. So pinamumunan mismo to ni Senadora Risa Hontiveros. Yan ang guideline. Ang guidelines isa lang. Bawat isang TV network, isang camera lang. Dun sa gaganapin pala to, dun sa loob ng Senator Padilla room. Hindi yung sa mismong Padilla ni Robin Padilla. Kumbaga ito yung tinatawag na room sa Senate ni dating senador na Padilla, hindi to si Robin Padilla. At kailangan may may higpit may pictures will provide by the pool of photographers composed of one PRIB, ito yung embedded o insider ng Senate na photographer at dalawang Senate press photographer. Coverage team must stay within the designated, so parang hindi magkagulo
Interview with resource person must be coordinated with PRB. Press release. Press office staff. So, kailangan makipag-coordinate lahat ng reporters doon, ha? At, yung mga in-house channel at Senate YouTube page, doon lang pwedeng mag-share. So, ayan ang ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. ang guidelines para raw hindi magulo. Kasi baka rin magka-selfie rin eh. Oo. Baka mag-selfie rin sila ron eh, di ba? Masyadong na to si Alice Guo, Kuya Ruel, ha? Pwede ba tumakbo si Madam? Hindi na. Hindi na. Na-display at mayroong petition doon sa Comelec na Chinese siya. So, ngayon, pinag-usapan nga natin, no? Kung parehong Chinese, Kuya Ruel, ang magulang mo, you are not a natural born, kundi naturalized Filipino. Pag both Chinese. Oo. Maski na dito ka sa Pilipinas pinanganak. So, hindi ka pwedeng tumakbo sa mga legislative position like Congress o Senate. So, doon ka lang. Pwede ka, konsehal ka. Gandun lang. Pero siya, pwede yata siya, pero dahil mayor, hindi man gumagawa ng batas yun. Kaya lang, siya, misrepresentation. Dahil sinabi niya, Pilipino siya. Dapat pala ilalagay mo doon, you are a naturalized Filipino. Na dito ka pinanganak. Pinanganak ka dito, pero magulang mo, by blood of consanguinity. Tama ba ako, attorney? Consanguinity. Na yung by blood kasi yun, pag sinabi yun, na related. So, hindi ka pwede. Ayan ho, ang issue. Alice Guo. Yan. At sa iba pang balita, Kuya Ruel, sinasabi na nga natin, ingat-ingat ho kayo dahil sa MPAX, no? Sa MPAX na dineclare nga dangerous communicable disease yan ng Department of Health. No? Yung MPAX, biro yan, yung monkeypox no? Oo. Ginawang MPAX para mas mabilis spelling, di ba? Oo. Kasi parang sa chickenpox din naman. Parang chickenpox. Kaya ingat-ingat ho tayo. Hindi ho to biro to na skin-to-skin contact na at nang kamamatay. Pero previously sinabi hindi siya mabilis siya kumalat pero hindi siya masyadong death threat sa life threatening. Sorry. Pero dineclare ng World Health Organization na kasi sa ibang bansa ko yung red maraming namamatay. Depende siguro sa variants, no? Pero either life threatening yan, hindi yan contagious o contagious yan. Mag-ingat pa rin. Kasi ang tinamaan may tinamaan bata 12 anyos no? Although nagpapagaling na. Kumbaga hindi katulad ng COVID na medyo talagang delikado. Sa iba pang issue itong KOJC hanggang ngayon Kuya Roy, kaya hinahanap talaga ng pulis doon, no? Na ang lalim na raw ng hukay, inamin doon ako natakot pare. Bakit? Malalim yung hukay sa ilalim eh. Ilalim pa. Saan ka papunta kaya yun? Punta sa impyerno. Hindi na. Kalo, no? Sinasabi ko yung palalim na palalim. Siyempre ba? Pero sabi, wala naman daw si Pastor Ikboy. Nasa langit na raw Sabi, ang hirap yatang hanapin doon. Kasi wala ka Pero ikaw, wala ka bang nandun si Pastor Apollo Kibuloy? Tingin mo. Sa tingin ko... Ang lawak doon. Sabi mo, ilang hectares ba siya? 30 hectares. 30 hectares ang lawak kung doon. Kung 2 to 3 hectares, mahirapan ka na 30 hectares pa. Tapos baka nagde-disguise pa siyang pambabae. Di ba? Pambabae. At mahirap pa yung hulihin. Nasabi pala ni Charles Tew, good morning daw sa atin. At siyempre pa-shout out sa Double R. God bless kay Rene Fran. At siyempre, thank you kay paring Rolly Caranto. He's watching. Good morning. Ricky, soon to be Lieutenant. Teniente na. Wish you luck. Ayan, hinihintay natin yan. Okay, basahin nga natin ito, Kuya Ruel. Ang dami na pala ito si Joe Pineda sa palagay niya sa tanong natin na dapat bang gawing state witness. Sa palagay ko, dapat siyang gawing state witness para magkaalaman na. Tama naman. Si Martin Crago, sige, basta kanta niya mga kasama niya sa Pogo. Surely may matataas na opisyal lahat dyan. Mga shirts o di kaya mga Joes. Shirt tsaka Joes Mas matindi yung Joes.
Okay, si Sago mo sabi niya, ang mahirap diyan ba kung sino-sino lang ay kanta. Hindi pag ganyan na susuri ng otoridad diyan kung sino talaga para masabing ang state witness. Kasi pag state witness under protection ka at may bantay ka, biyaya ka pa. Hindi ka basta-basta may sasalang diyan ng hindi matiyak. Si Michael Malakas hindi na dapat gawing state witness siya para hindi malusutan ng mga pagkakasala niya sa batas. Piglalaroan niya ang judiciary system ng ating bansa. Si Ronald Tumbaga, hindi. Lagi na lang ganyan. Kapag may kaya, pakakawalan. Kapag mahirap, kulong agad. Pantay-pantay dapat sa batas. Ayun ang sabi niya, Kuya Ruel. Okay, ang dami pa mga mamaya. Basahin natin yan. Kay Mark Perez, sabi niya, too early to decide. Just wait for what has to say during the Senate investigation. Kaya nga sabi dito ni Romel Caebab hindi isang malang kahangalan po. Kahangalan? Kahangalan. Kay Jessison Fernandez, hindi, palusot na lang yan. May banta sa kanyang buhay. Thank you kay Jerry Agusia at kay Erwin Torres Castillo. Hindi raw dapat pong panagutan niya ang pagkakasala niya. Nako. Okay. 10:29 na pa. Ang bilis ng oras. Ang oras natin sa inyo, siyempre, ng Sopitek Appliances, quality beyond limitation. Marami pa. Thank you kay Marlon Monreal, kay Aliana, kay Lara, kay Kim, at iba pa, kay Rai, kay Joe Zamora, kay Joseph Enriquez. Basahin muna natin bago tayo mag-break. Hindi raw malaki ang dapat niyang sagutin sa batas. Niloko niya ang mga Pilipino at ating inang bayan. Ayan ang sabi ni Joseph Enriquez. Kamusta na kayo si Joseph Enriquez? Okay, sa ating pagbabalik, Kuya Rem, marami pa tayong tadalakay. Sa mga nakatune in pa rin, ito nga mamimigay kami ng Hisamitsu products at ng 100 pesos load, GCash load. Tatlo ang lucky winners yan. Basta stay tuned na kayo sa aming programa hanggang 11 a.m. Okay. Mag-break muna tayo. Sandali Sandali lang. Magbabalik kami. Kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. ng Ang Buhay at Batas. Libreng payo ng abogado Solusyon sa problema mo. dito lang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitek Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang
karaniwang tao lamang. Yes, nagbabalik po kami ni gwapong Kuya Ricky. At gwapong Kuya Ruel. Good morning daw, Double R. Sabi ni Romeo Inbo Tandog Jr. At sabi ni Mark Torres pala sa ating question, pwede siyang gamiting witness pero dapat panagutin pa rin siya mga loads. Okay, bago yan, Kuya Ruel, 10:33 na, gising-gising na. So, siyempre, ang oras natin sa inyo ng BTS yan, ha? The Blue Top Shirt. Yan, 100% cotton ni Kuya Eggy Ben. Yan, BTS. Okay. Natin palang kalimutan, ha? Babati muna ako. Sige. Oy, happy birthday sa aking birthday ba yan? Ito ililibre kami. Buong araw. Yan, sino ba yan? Happy birthday kay Stephanie Sigo. At siyempre kay officer ng Maybank na si Gigi Bonoso, I mean. Greetings din sa mga staff and officers ng mga Maybank Quintin Paredes branch. Lalo na kay Miss Venus Barba. Wow. Pangalan pa lang Venus. Venus diba? talaga. Ibig sabihin, goddess of beauty yan. Oo, At siyempre sa maganda yan. Staff na masisibang staff and officer ng Security Bank and Trust Company. Yan, sa Luna. Ayan. Oy, good morning po. Thank you. Happy listening. Baka manalo kayo ng Hisamitsu product yan, ha? Baka yung mga kasukasuan nyo yan. Salawang pas muna. At 100 pesos GCash load doon sa amin. Tsaka meron ako bibigay na tip. Diba? Siyempre, nanalo ka. Babae. Yung babae, nanalo. Yung salong pasag niya, ang gagawin natin sa kamay niya. Tapos, pag dumating yung mister, sabay sampalan natin kita. Joke lang. Para gumaling kagad. Oo, para gumaling, di ba? yung pasa. Okay, sa pang issue natin, ako namimili ko si Vice President Sara Duterte, dahil pinababalik ng Commission on Audit yung 12.3 billion niya na program na hindi nung panahon na siya ay Deputy Secretary, pinababalik yung halaga na yun dahil naglabas nga ng notice of disallowances yung program niyang yon, yung mga Nutribus at iba pa hindi na consummate or hindi na unfit for na kainin yung Nutriban, di ba? Dati nung nag-aaral tayo, meron tayo yan, di ba? Panahon yan, ang Lolo Marcos mo. Ganun ba? Nutriban, meron pa nga Clim Clim, yung milk, di ba? Nakatingin ko ba? Oo, siyempre. Alam mo ba yan? Yan, Clim. Masarap yun di ba? Tapos sa Nutriban, siksik yun ng arena, di ba? Hindi katulad ngayon, pag bumili ka ng pandesal, pagkain mo, hangin lang di ba? Pero yung Nutriban talaga mabubusog ako. Naalala ko yan. Mo yung mga tinapay ngayon? Pag pinisa mo, gano'n na lang Liliit Pero yung Nutriban, binabato pa nga. Sakit pag tinamahan ka yan At mura lang ho yan. Naalala ko, magkano bang benta niya? Ano lang 25 ba? Hindi ko inabutan yun. Imposible yan, Kuya Ruel. Nutriban, hindi naabutan ni Ariel yan. Pero masarap na ang laki nun, pinapalaman namin doon, peanut busog na ako buong araw na yun Nutriban. So, tama-tama, yung 21 pesos. Pag ganun kalaki. Sa tinapa yun, sa pagkain. Buong araw ka na busog. Sabi ng NEDA na 21 pesos, para buhay ka na raw at hindi ka raw mahirap. At sa iba pa, yung binanggit natin yung COA na pinapabi, soli mo na, Vice President, yung pera ng taong bayan, 12.3 billion, at marami pa, pati nga yan, hindi niya mapaliwanag din, di ba? Yung 125 billion na ginastos niya in just 11 days. Pero mo, tinalo pa niya mga bilyonaryo, Tinalo pa niya. Si 11 pa. Oo nga 11.5. Ako nga, 1,000 ko, 1 linggo, may tira pa Kaya nga, ito rin, sa tingin ko, dapat sa Maynila, update tayo. Sa Maynila din, saan rin kaya napupunta ang pera ng Liga ng mga Barangay? Dahil nga, naalala mo, binabanggit natin, nung panahon nung kapatid ni Mayor Hani Lacuna, 50,000 lang ang contribution ng mga bawat barangay sa 896 barangay para doon sa kanilang mga seminar. Nakakapunta pa sila ng Hong Kong. Pero ngayon, 250,000, kapatid pa rin.
yung Lay Lacuna, ang presidente ng Liga ng mga Barangay. Pero ang seminar nila, Kuya Ruel, dito lang, local lang. Ang laki ng diferensya, 50 nasa abroad, yung 250, kapareho rin 250, dito lang sa local na ginasa. At nalaman natin, ang pera pala ng liga hindi pwedeng i-audit ng Commission on Audit. Dahil hindi raw gobyerno ang liga. Hindi raw gobyerno, isa siyang NGO. Liga ng mga barangay. Ang pinagtataka lang natin, ang pera ng liga, yung binibigay mo doon sa liga, pera ng taong bayan yun Contribution ng bawat barangay. Only in the Philippines dahil kung contribute doon, pera ng gobyerno, binigay mo doon sa NGO, pero hindi pwedeng i-audit ng Commission on Audit. Ilang beses natin natawagan natin si Yusek Balmosina, Isomot, ang daming issue rito sa Liga ng mga Barangay, lalo na sa Maynila. Ang Liga President ng Maynila ay si Lay Lacuna. Lay Lacuna. At ang kapatid niya ay yung Mayora Hani Lacuna. Pero parang meron ginawang maganda si Sino? Si Hani Lacuna. Ano yun? Hindi ba, namigay ng ayuda ngayon, maaga pa lang, di ba? Ganun ba? At saka talagang personal siya umikot. Personal. Pangalawa, lahat ng mga JO dati, mga JO, hindi nga nakakasweldo ngayon, meron silang matatanggap na tig to 2,000. Ganun ba? Kaya at least hindi na magkakaroon ng corruption kasi dati yung mga... So hindi na si Mayora, hindi na siya lakunat. Hindi na. Meron Hani Lacunat, makunat daw Hindi, Aba, tsaka, ngayon mapagbigay na ngayon yan Maganda naman kay Mayor Lacuna. Iba, pag lumabas dapat may kasamang 10 vlogger Ito ayaw niya. Yun nga, ibig sabihin, nagtatrabaho siya na hindi kailangan i-publicize. Ganun ba? Ayan po si Mayor Hani Lacunat. Hindi na Lacunat ngayon Ang dapat sa kanya, generous. Okay, sa oras na 10:40 at sa iba pang mga reaksyon, basahin nga natin itong napakarami pala. Pero ito muna sa live, papasalamat tayo kay June Vicente, kay Kuya Big Boy Quintans na watching. At thank you, Big Boy. Sabi nga ni Kuya Big Boy, more power sa your program, Kuya Ruel and Kuya Ricky. Yan. Dito, sabi ni, good morning daw, pa-shout out daw sa Airpat Matatag Eagles Club for the school outreach program. Ano yan? Now, Airpat? Airpat Matatag Eagles Club for the school outreach program now here in Concepcion, Tarlac. Mabuhay kayo mga kuya dyan dyan sa Tarlac kamusta na si Ice Guo dyan? Hindi lang banban kaya itong reaksyon sa ating tanong na dapat bang maging state witness si Alice Guo gamitin ng gobyerno para pakantahin para ituro na kung sino dapat ituro ayon kay Albert Ramirez kung magsasalita siya kahit hindi siya gawing state witness gusto niya ganun sabi ni Jun Vicente pwede na para mahayag kung sino ang tunay na nasa likod kung wala kang mapiga kasi at kung may masustansya naman yung mga niya sasabihin niya di ba kay Vanessa Miranda paborsa yes si Julie ko hindi po si Ray sabi niya hindi na kailangan mahirap paniwala naman nagsinungaling na parang kumbaga pag nag-lie ka na forever na wala ba, cheater always a cheater ganun ba? Diba sabi nila everybody deserve a second chance ganun ba? Sa pelikula lang daw yung yun. 10:42 na ang oras siyempre sa atin sa inyo ng TOB the overall vanity for colored hair sa mga gusto mong kulay si Alexander Extepo sabi hindi sang-ayon dapat niyang panagutan lahat ng ginawa niyang kasalanan. Si Cielo no lang daw at iba pa si Debersky sabi litisin na para makulong at recover ng mga asset. Hindi pa kasi iimbestigahan pa yan marami pang mangyayari, di ba? Mahihingan pa ng pondo yan para sa election. wag muna. Ayan, kay Sunny Valdez, level up na, makapili ngayon, face mask lang ang takip. Dati kasi bayong
Ay, thank you kay Romel, kay Enrique Vista, kay Melinda, kay Lalaine, kay Asinit, ayun, kay Julie Pastor, kay Gwen Silakatan, yes daw, since ginigipit niya. Ginigit niya na wala siyang kasalanan. Kay Erin C, itong pinakamahabang na basa Sagot, ko. Hindi, may exclamation point. Wala na siyang sinabi pa ba? Kasi di ba sabi nga sa court kung anong tanong yung sagot sasagutin mo lang yes or no. At saka pag nagkamali kasi ng sagot baka umaba pa, kaya ito nga sila yung palang si Sheila Gong, Kuya Roy, yung nahuli rin, nasabing kapatid. Hindi pala niya tunay na kapatid din si Alice Go. Pero siya ay Chinese. Kasi layo ng mukha Layo ng mukha, no? Oo nga, no? Saka usually sa mga Chinese, di ba, minsan may kinukuha silang parang anak-anakan. Nilalagay nila sa apelido na nila. Ganun ba? Pero nakita ko sa may isang video, nagigisnaban tong si Cassandra Leong tsaka si Sheila Go, no? Baka siguro, mas maganda ako sa iyo, Sabi, hindi mas maganda ako sa iyo. Ganun lang siguro. Kaya ilalagay mo na kahulugan, Nagisnaban, nakita, nagtaray itong si Cassandra Leong. Pero si Cassandra Leong, talagang Chinese ba daw, Kuya Ruel? Hindi ko rin Base alam, dun sa mga nakuha, mga chismis dyan sa Binondo, ano ba? Siguro, hindi kasi ako marites, Marites ka na. Pero ito nga, bilib nga dito, biro mo, hindi raw nag-aral, elementary lang, tapos cake out pa. Pero magaling sumagot, no? Sa mga tanong. At sa tingin mo, puro babae yung pinapront, no? Anong sa tingin mo, ba't babae mga pinapront dyan sa mga pogo na yun? Kasi siyempre parang hindi paghinalaan. Nga, no? Na kayo lang gumawa ng mga ganung... Kasi mga mukha nila, no? Parang hindi makabasag pinggan, pero milyon ng pera. Diba? Pero basag na basag. Lumitang mundo ni Mayor Alice Go, Ngayon ako. Nabasa mo ba yung latest dun sa yung sa kay Kim Jong-un? Pinsan mo ba to si Kim Jong-un sa North Korea? Hindi ko pinsan yan. Ano yan Koreano yan Pero dito sa Pilipinas maraming Koreano talaga. Korea ko yan. Ano Korean? Korean, sige. Pangilan ako yan. Eto di ba tayo may bumagyo, bumaha. Doon sa province ng sa Changgang province bumaha nung July pala. Bumaha pala doon. Tapos may namatay may namatay, may kita 4,000 daw. Nung sinorbe niya nakiib sabihin walang ginagawa yung mga opisyal. Trabaho nila. Anong ginawa pare? Lahat ng opisyal, anong ginawa sa lahat ng opisyal? Simple lang. Pinatay. Binitay Kim Jong-un, biruin mo. Dahil sa hindi niya sinisi yung kalikasan. Kumbaga sinisi niya yung mga opisyal na kababayaan na kinasuhan niya ng korupsyon at dereliction of duty o kababayaan sa trabaho. So, blood pa lang to. Parang may pinariringgan ka. Ibig sabihin, ganun din tayo dito. Dapat ganun din. May kapababayaan ang ating mga ilang beses na ang dami ng ginastos, bilyong piso na kada araw, 1 billion daw ang ginagastos sa flood control pero hindi pa rin mapigilan ng 1 billion flood control. Naku, daming pero na. Eto, biruin mo. Ang bilis ngayon. Siguro, ano kaya gagawin ng mga papayat official? Gagawa ng malaking. Siguro ang ginawa talaga, control lang control. Pero hindi nila inayos yung source. Kaya nga ito, hindi na sila makabalik. Ayon yan sa North Korean Central News Agency, itong balita natin na binitay ni North Korea President Kim Jong-un yung mga opisyales dun sa Changgang province. Parang sinisi hindi niya sinisi kalikasan, kundi sinisi niya yung kapabayaan at korupsyon na nangyari kaya bumaha dun sa Changgang province. Dahil 4,000 ang namatay. Sa tingin mo ba may corruption pa rin ba sa North Korea? Sa tingin ko, kasi nakita niya may pondo tas hindi naman daw ginastos. So sa tingin ko ayan ang dahilan kaya binitay na ni Kim Jong-un. Dito kaya dito nga nagnakaw na binoboto pa may plunder case na nananalo pa. Di ba? May due process pa. At sa kanya walang due process wala na. Binitay ka.
Ang bilis ng proseso, tama nga sabi ng iba, kasi nga dito, ang taga ng hustisya, no? Justice delay is justice denied. So, ito kaya mangyayari nga sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Kung mabilis lang ang proseso talaga, hindi na maghahanap ng iba pang hustisya yan eh. Kung naalala mo dun sa Manila, yung nang rape ni-rape yung anak niya. Security guard to eh. Ni-rape nung parang kapitbahay. Binigyan niya kagad ng hustisya eh. Yung anak niya eh. Nakita niya kasi ang haba ng proseso, dadaan mo na sa piskal. Tapos pagdating sa korte, tagan ng litis sa korte, 'di ba? Abutin ka ng siyam-siyam no? Na ano na eh. Sa kanya swift justice nang ginawa niya. Dahil hinala yung 15 anyos niyang anak, binaril niya. Pero in a sense, wag nating ilagay ang kamay natin sa batas. Di ba? Pero yun, binigyan niya kagad ng hustisya. At walang pagsisisi yung tatay tungkol dun sa pagpatay niya dun sa parang taga-Tondo ba? Yung biktima at saka yung suspect. At security guard yung bumaril na tatay. Binigyan niya ng hustisya kagad. Dito kailangan no? Ba't pa natin binoboto kasi yung mga nagnakaw na, may plunder na, binoboto pa rin. Basta konting sayaw-sayaw lang eh. No? Pakanta-kanta lang. Pakanta-kanta, politiko na. Mananalo na. Sumikat. Dapat tayo pagboboto, yun talagang pag-aralan natin mabuti. Oo. Diba? Kagaya lang yan ng ng mga paglagay mo ng mga lashes at saka pag-cutics. Layo na. Di ba hindi naman basta-basta yung pinag-aaralan niya? Ganun ba? Kaya gusto nyong gawa ng inyong kuko, gumanda at saka sa lashes, punta kayo sa Creative Nail Lash Salon. Makikita yan sa 72 Scout Alcaraz near corner Banawe, Quezon City. Yan. Okay, thank you sa lahat mga nag-share ng aming live episode ngayon At lahat yan nililista mo ba yan, Kuya Ruel Lahat yan lahat yan nakalagay dyan. Kaya minsan hindi na nga ako nakakasagot sa nakalagay. Ayan nililista mo namin lahat yan para manalo ng Hisamitsu. Arigato Hisamitsu Arigato. Sabi niya June Vicente pakigrid daw birthday kahapon ng belated happy birthday. Noemi Faith Payong future attorney. Mamaya tatla pa naman na marireveal daw sa Percy Event Place ng magiging apo ko. Marireveal yung yung gender reveal niya, Kuya Ruel. May mga ganyan pa Okay. Ikaw Kuya Ruel sa tingin mo ba dapat bang gawing state witness tong si dating Banban na Tarlac Mayor Alice Guo, si Guo Aping? Dapat ba siya? Pero bago ko sagutin yan, siyempre, muling inaaniyahan ko ang mga aking kabatsmate na sa Chiang Kai-shek Batch 84 na dumalo sa 40th anniversary namin sa Manila Centennial Hall at 6 p.m. Siyempre, memorable to sa ating lahat kasi may excitement at magkikita-kita kami ulit. Magtutulungan bilang batchmate. Sa reunion, wala dito nga pasikatan, pantay-pantay, simpleng pagbabalik lamang na ating memories during our high school days. Yan. Shesheni. Ni hao. Congratulations na 40th anniversary homecoming. May senior na ba dyan? Wala pa. Meron din. Meron na. May senior na dyan. 40th di ba? 40th homecoming, Manila Hotel, Centennial Hall, September. Bukas na. Mamaya. Mamaya pala. Congratulations September 7. May mga raffle to panalo na daw ako, sabi nila. Ayan ba? Congratulations yan. At saka, dapat ang reunion kamustahan, walang ibang ere-ere. At yan kasi memories mo yan di ba? Ikaw pala yung nangopya sa akin, di ba? Di ba? Nadaan mo ba yan? Babalikan mo ikaw lang pala yung nang bully sa akin. Laki na. Hindi po. Ngayon malaki na. Kasayahan lang ang pagbabalik tayo. Mga reunion na ganyan, di ba? Anyway, Kuya Ruel, sa iyo, ano ba masasabi mo? Siguro pwede naman maging state witness, no? Kasi we have to dig deep
Aha. sa mga likod, kung sino yung mga nasa likod niya. Kasi sa tingin ko, hindi kayang gawin ng tatlong babae yan. Nila Baterna, nila Cassandra Ong, without talaga yung mga malaking pader na nasa likod nila. Pero you have to evaluate, to check kung pwede, kung tama yung mga gagawing affidavit o isasabihin nila nung tatlong nila Alice Guo. No, kasi kung bigla natin silang sinabing sila na, baka yung mga nasa likod hindi natin matukoy. Okay, sa akin naman dapat nang gawin siyang state witness. Kaya pag sinabi kasing state witness, parang siya Kuya Ruel, wala siyang liability dun sa kaso. Oo. Pero kung sa tingin natin mapibigyan natin siya at iba pang maituro niya, yung talagang tama ka, hindi lang kaya nito, hindi man sinasabi mahina ang mga babae, pero sa tingin natin nasa likod, may marami pa nasa likod nito, malalaking tao. Kaya pwede na rin na gawing state witness siya kung yun ba yung i-resolve at matutukoy lahat ng mga responsable dun sa to know the real truth, ganun. Oo, 'di ba? Matukoy na matukoy, mabisto na mabisto kung talagang, at kung talagang tunay nakakanta siya, baka ang kanta niya My Way lang. Ganun ba? Dapat, alam ko na pare, kaya pala naguhukay doon. Ano? Doon nilalagay yung mga yung mga makukumbig sa doon isasama. Oo, doon nilalagay. Kaya sa tingin natin pwede rin in a way na gawing state witness si Alice Guo. Okay, sa oras na 10:54, ano unahin natin, Kuya Ruel? Hindi, bumulita tayo ng unahin mo natin yung Hisamitsu? Oo, siyempre. Hisamitsu, ito ang mananalo, dapat sagot nyo na yung freight. Kuha na rin akong 3. Okay, itong mananalo ng Hisamitsu products, mga salong pas, di ba pa? Worth 500 pesos yan. Uy, sino to? Si Juliet Ko ba to? Tama ba ako? Juliet Ko. Juliet Ko, Hisamitsu products. Hisamitsu products, ibigay nyo na sa amin yung address, pero kayong may sagot na nung charge dun sa shipping fee. Okay, sa load naman, 100 pesos. Itong nabunot ni Kuya Ruel, si Aliana Diaz, si Vanessa Miranda, at ang pangatlo, okay, at ang pangatlo ay si Rene Pran. Ayan, tatlong na yan. Direct message nyo kami sa aming fanbase, ngayong araw na to, kasi pag lumagpas yan, di na kayo, ibig sabihin, nag-monitor talaga kayo sa aming programa, di ba? Yun ang mahalaga doon. Hanggang gabi ba yan? Pwede yan, habang baka naka-edit lang yung maglolo. Baka naka-edit lang, okay. Sa iba pang Kuya Roy, may babatiin ka ba dyan? Siyempre, binabati ko aking mga kuya sa Ilustrados NCR 90. Sa aming governor na si Fred Salonga. At siyempre, yung aking mga presidente ng kanilang club. Siyempre, lahat yan mga gwapo Pero siyempre, mas gwapo ako. Uy, birthday pa lang ng aking pamangkin sa tuhod na yan. Si Luwer. Nga pala. Actually, naanak ko na. Alam ko, apo sa tuhod lang Apo sa tuhod ba yun? Pamangkin sa tuhod do. Si Luwer nga pala. Inaanak ko rin to. Si Luwer Lazaro. Yan. Happy birthday, Luwer, At pagbati siyempre rin mula sa inyong lola, si Juliet Lazaro. Siyempre sa mamaya sa atinan kong reunion. Meron akong dalawang left and right na beauty queen. Meron ba? Si Snow White at saka si Cinderella. Ayan. Si Irene C at saka si Josie Ko. Okay, tag mo na. Hindi nyo ba kabats nyo ba si Alice Guo? Hindi, Grace Christian daw siya schoolmate siya niya ni Theodora Willen Gatchalian. Abangan nyo, good morning, Ate Mila Rose, Ate Baby. Good morning sa inyo. Sa aking ina. Nay, kamusta ka dyan? Good morning. Nga pala, Kuya Ruel, abangan nyo nila yung ibibigay natin na iba pang products. Mga food products. Ang Hisamitsu ba, makakasama pa natin? Makakasama pa na natin. Meron pinadala Hanggang kailan kaya? Pwede bang forever na? Tingnan natin kung pwedeng forever. Kahit na walang forever, pero dapat magbayad sila. Okay, sa oras na 10:55,
Yan, Kuya Ruel, magpaalam ka na. Sa Meron lahat ka ba na- ibang sasabihin? Lahat na nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa. Every Saturday po, 10 a.m. to 11 a.m. Lagi po kayong mag-tune in sa Double R sa Radyo Bandido. Oy, good morning din. Ba, nakikinig ang aking pinakamagandang pinsan, si LB Hilira Renomeno. No? Oy, si LB, yan, ang aking pinsan, si, tawag ako dyan, nakalimutan ko na. Hindi pala. Hindi, iba to, si LB Hilira, taga Las Piñas to. Oy, good morning good morning din, Insan. At sa yung mga anak dyan at yung asawa. Pero may Las Piñas. pinali ako. Oh. Huwag na natin kalimutan, siyempre, yung isa sa pinakamagandang mayora sa Pilipinas na si Mayor Lem Faustino. Oy, good morning din, Member Sino. Namimiss ka na namin, ha? Okay, hero, paalam ka na. Okay, salamat po. Bye-bye sa mga aming listeners. Thank you. Okay, maraming salamat. Samahan nyo kami sa susunod uli ng Sabado. Ganitong oras din. Bye-bye. Good morning. Happy weekend. Good morning, Binis. Good morning. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.